Kumusta? Naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga malam. Wenno naimbag nga rabiyo amin apo. Okay mga kababayan, itong grupo po ng ika nga'y mga DDS ano, lalong-lalo na po itong tinatawag nating depensa po diyan po sa impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte ay gusto pong magpalusot. Oo, magpapalusot na nga lang po sobrang napakababaw pa. At bago natin napag-usapan yan, paalala lamang po ha, ito po ay sarili kong opinyon, balitang galing po sa mga pahayagan. Ano po? Yung mga babasahin po natin ay mga bali-balita at kung magbigay man tayo ng konting komentaryo, yan po ay ating personal na opinyon. Ano po? Kasi po meron pong isang nag-comment at ang sabi niya, bakit? Bakit mo nasabi yan? Abogado ka ba? Oo, para sa iyo kaibigan ha, hindi po abogado lang ang may karapatan na magbigay po ng opinyon. Yan ang tatandaan mo ha. Oo, hindi na ako abogado, hindi na ako marunong o kaya hindi na ako pwede magbigay ng sarili kong opinyon. Ano? Kung nanonood ka man ngayon, anong gusto mo? Oo, sunod-sunuran ka na lang sa mga abogado. Oo, mga abogado matatalino. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, may sarili tayong opinyon. Hindi yung kung anong sabihin ng abogado tama na. Hindi lahat ng sinasabi po ng abogado, pasensya na po ha. Sa mga abogado po yan, alam ko mga matatalino po kayo, pero minsan may mga abogado po na hindi po tama yung sinasabi. Oo, ano po? Okay, so yan lang po. At kasi medyo nakaka-irita yung mga ganyan Yung mga taong ganyan, ewan ko, nag-iisip pa yung mga ganyan. Nag-iisip ba o talagang walang isip? Baka naman may isip pero kapiraso lang. Ang utak kapiraso lamang. Kasi sasabihin ba naman ako na bakit daw nagbigay ako ng ganong salita samantalang hindi naman daw ako abogado. Opinion ko nga yun Ano magagawa mo? Alright, sige na. Oo, tama na yan. Baka uminit pang ulo natin. Baka ilagay ko pa yung pangalan mo. Wag na lang. Baka wag na natin pasikatin yan. Alright, sige po. Pag-usapan po natin. Ito pong nangyayari ngayon na palusutan itong grupo o kaya itong depensa po ni Sara yun nga, gusto pong magpalusot pero napakababaw. Oo. At ito pang isa, itong si Panelo, ginawang bobo ang mga Pilipino Grabe. Alright, so itong ating video ay maiksi lamang. Kaya yung mga kababayan po natin yan na nanonood at bago lamang dito sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiusap, pa-subscribe naman po. Ano po? Nakikiusap lang naman. Oo, kung pwede lang. Ano po? At wag nyo naman sanang kalimutan pong pindutin na rin po yung yung like. Paki-like na rin po yung ating video. Ano po? Well, maraming salamat po. So, yun na nga po, ito pong si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Ang ganda ng pangalan, talagang sikat na pangalan yan. Mga Narvasa nung araw, talagang kilalang kilala yan, na matitibay yan. At itong si Attorney Narvasa kasi ay ginigiit na wala daw umanong binabanggit or binanggit itong si Sara Duterte sa kanyang video tungkol nga po doon sa pagpatsugi kay PBBM, kay Elisa at saka itong dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. Ano po? Yan po ay naganap noong November 23, 2024. Naging parang sumabog na bulkan itong si Inday noon Kung napanood po ninyo, napanood nyo ba yung kanyang video? Yan na-record po sa isang online press con yata. Okay? Hindi naman natin kailangan i-play na. Ayaw na mga babayan. Ayaw kong i-play yung video na yan kasi nakakabwisit. Nakakabwisit kong panoorin. Pero malinaw malinaw. Malinaw po yung mga sinabi po ni Inday Sara sa kanyang video. At ito, may babasahin na lang po tayo. Huwag na tayo mag-play po ng video. Babasahin na lang po natin ang sinabi po ni Inday. Ito po, ang sabi niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May kinausap na akong tao. Sabi ko sa kanya,
kapag pinaktay, pinaktay talaga, no? O, gamitin na lang natin yung word na pinaktay, ano? Kapag pinaktay ako, paktayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at saka si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namaktay ako, sabi ko, huwag kang titigil o huwag kang tumigil, ha? Hanggang hindi mo mapapaktay sila. And he said, yes. Napanood kaya yan ni tawag dito ni Attorney Narbasa yan? Kasi po, mga kababayan, kahit ordinaryong Pilipino, oo, maiintindihan ng mga sinabi po ni Sara. Malinaw, Tagalog. Kaya napakadali pong maintindihan. Tapos ang kanyang mga abogado, deny to the max. May di-deny mo ba yan? Ayan letra por letra. Oo, binanggit po ni Sara yung mga katagang yan. At ang nangyari po, mga kababayan, ito ay bagay na hindi po nagiba ng depensa. Oo, at lalong ito pong si NBI, ano pangalan nito? Kalilong. Itong si NBI Kalilong. Oo, at lalong hindi nila nasira ang kredibilidad nito. Grabe, matindi, magaling sumagot. Lalo na nung nanindigan siya at sinagot si Peter Alan Cayetano, ano? Oo, na ang banta ni Sara ay absolute. Oo, unconditional. Sa Tagalog ay parang ganap. O kaya ano ba ibig sabihin ng absolute? Oo, pwede rin siguro yung tiyak. Di ba? Ang video na yan ay kalat po sa online. Ano po? Napanood ng marami yan at hanggang ngayon ay available pa rin sa iba't ibang social media platform. At kung gusto po ninyong panoorin, i-type nyo lamang po. Makikita nyo na po yung video na yan. Ano po? Tapos sasabihin ni Narbasa, walang binabanggit na ganun si Sara. Paano hindi? Paano wala? Ay yan, napapanood, naririnig po ng marami. Ay, ukis tibulong mo. Tapos bigla-bigla, ito naman po si Butike. Si Butike po ay sumausaw din. Sumausaw din po sa sinabi po ni Narbasa. Di ba? Dati hindi naman niya sinasabi yan eh. Pero nung nagsalita po si Narbasa tungkol dyan, ayun, sumausaw na siya. Sa bagay, hindi natin siya masisisi. Solid DDS ito eh. Kaya kahit pagsama-samahin natin sila, pagsama-samahin natin silang sunugin. Itong si Butike, si Aimee at saka si Robin. Ay nako, maniwala kayo, ang amoy ng usok ng mga ito ay amoy Duterte. Kaya hindi na po nakapagtataka yan kung bakit ganyan itong si Panelo. Aba, baka sabihin po ninyo, invento ko lang itong sinasabi ko tungkol kay Panelo. Basahin po natin yung sinabi po ni Panelo. Ito, si Panelo po yan. Alright, basahin po natin. Ito, balita. Sinabi ni dating Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na ang video na sinasabing naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ay hindi umano dapat na ituring na isang banta, kundi isang panghingi o kaya kundi isang paghingi ng tulong sa publiko. At ayon pa kay Panelo, ang naging pahayag daw nitong si Vice Presidente Sara Duterte doon sa naturang video ay bunga ng umano'y banta rin sa kanyang buhay. Ayun, may banta daw sa kanyang buhay. Ganun ba yun? At sino naman ang nagbabanta sa kanyang buhay? Tinatanong lang po natin, sino po ba nagbabanta sa buhay po ng ating Vice Presidente? Si BBM ba? Si Lisa? O kaya si Martin Romualdez? Sino po? Dapat binanggit din ni Sal Panelo kung sino po yung nagbabanta eh. Grabe, isang toniladang kasinungalingan. Bakit? Ganyan na pala ang ganyan na ba talaga ang tamang panghingi o paghingi ng tulong? O baka naman nasobrahan lang sa takot itong si Inday. Nasobrahan sa takot dahil sa, sabihin natin, gawain nila yan. Nagtatanong.
Hindi naman kaya ano. Oo, sabi ni Panelo kasi, yan daw ang style ni Sara para manghingi ng tulong sa mga mamamayan o kaya sa taong bayan. O baka naman paghingi po ng tulong sa taong bayan para patalsikin si PBBM. Drama style na naman, ano? O paawa, drama. Parang ganun eh. Di ba? Puro lang sila taong bayan, taong bayan, taong bayan. Pero ang totoo niyan, wala na sila sa side ng taong bayan. Oo, wala na sila. Oo, ang taong DDS na lamang ang nasa side po ng mga ito. Kaya itong mga DDS ay sila-sila na lang ang mapapaniwala ng mga ito. Oo, sila-sila na lang ang kayang paniwalain sa kanilang mga naratibo. Kaya mga DDS, mag-isip-isip na po kayo. Ay, nako. Salvador Panelo, mag-isip naman po kayo ng mas magandang paraan o kaya mas kapanipaniwalang palusot. Huwag yung ganyan. Oo, walang maniniwala sa ganyan eh. Hihingi ng tulong kung totoong may banta sa buhay ng Vice Presidente natin. Bakit sa taong bayan siya hihingi ng tulong? Di ba? Oo, kaya ba ng taong bayan na proteksyonan si Inday? Kalokohan. Kaya nga ang tanong na marami, bakit hindi siya lumapit sa NBI? Di ba? Bakit hindi siya nag-report sa pulis? Isa pa, mahigit 300 yata. Oo, mahigit 300 yata yung kanyang bodyguard or kanyang security. Oo, 300 na, natatakot pa. Grabe naman ito. Anong gusto niya? Dagdagan pa, gawing 500 ulit. Grabe, matindi. Akala ko nga, maisog ang mga ito eh. Bakit sa dami po ng security, gusto pang humingi ng tulong sa taong bayan? Na ang kayang dalhin lamang ay gulok, kutsilyo, martilyo, ano pa? Dos por dos. Di ba? O kaya palakol at tirador. Kaya itong si Attorney Panelo sana po mag-isip naman po kayo na mas maganda at medyo kangay mas kapanipaniwalang palusot. Ano po? Sumausaw na rin lang sablay pa. Kaya mga kababayan, ako'y mag-iiwan lang ng isang katanungan, parang magsusurvey na rin po tayo. Ang tanong ko po ay ganito, sasama ba kayo para protektahan si Inday? Oo, kasi nga daw, may panganib sa kanyang buhay. Sige nga po, pa-comment naman po kung ano pong inyong mga saloobin, opinion at damdamin. Bukas po ang ating comment section para po sa inyo.